What if the one who hurt you most is the very one God asked you to forgive? Alam mo, madali sabihin ang forgive and forget kapag maliit lang ang sugat. Pero paano kung ang nanakit sa iyo ay pamilya mo, kaibigan, ka-ministry, yung taong pinagkakatiwalaan mo at siya pa ang sumira sa iyo? Pero heto ang totoo, hindi hinihingi ng Diyos ang kapatawaran dahil madali. Hinihingi niya ito dahil nakakapagpalaya. In Matthew 18:21-22, tinanong ni Pedro, hanggang makailang beses ako magpapatawad? Ang sagot ni Jesus, hindi hanggang 7 beses, kundi 77 beses. Ibig sabihin, walang limitasyon ang kapatawaran ng taong binago ng biyaya. Alam mo ba, sa Biblia, ang salitang forgive ay may ideya ng pagpapalaya sa utang. Ibig sabihin, kapag nagpapatawad ka, hindi mo na hinahayaang may kontrol pa sa iyo ang sakit. Hindi mo pinalalaya ang taong nanakit, pinalalaya mo ang sarili mo. Ang kapatawaran ay hindi pagkukunwari na okay lang ang nangyari, pagbabalik sa abusadong sitwasyon, paglimot agad sa sakit, kundi ang kapatawaran ay pagtitiwala sa Diyos bilang hustisya, pagbitaw sa bigat na hindi mo na kayang dalhin, pagpiling gumaling kaysa maghiganti. Romans 12:19, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.